Ayan. Ako po ay nagpapasalamat una sa Diyos dahil pinagkalooban po niya tayo ng isang magandang araw. Mapalad po tayo dito sa Mikawayan dahil alam po natin na sa isang bahagi po ng southern part of the Philippines ay marami po ngayon ang dumaraan sa matinding pagsubok dahil patuloy po ang pagyanig sa lugar po ng Bogo, Cebu. Noong nakaraan ay 5.4, kanina po ay 4.5 magnitude. Malakas-lakas din po yun mga kapatid. Kaya kung meron po kayong mga kamag-anak sa Cebu, somewhere in Leyte or Negros Occidental, all of those places are having the same problem. No? May mga nawasak na bahay, may mga namatay, meron pong hindi malaman kung ano ang iisipin, mahirap magsimula, pero ganun pa man, patuloy po tayong umasa na alam ng Diyos ang nangyayari sa atin pong mundo. At dahil po dito, yun po ay isang palatandaan din para sa atin na meron pong mga bagay na hindi po natin kayang ipaliwanag, pero manampalataya lamang po tayo na meron pong magandang layunin at plano ang Diyos sa ating lahat. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ba'y mananalangin? Dakilang Ama na makapangyarihan, sa pangalan ni Kristo Jesus at sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, kami, O Diyos, ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo minsan pa. Tanawin mo nga po, Panginoon, ang iyong mga anak na nagkatipon sa lugar na ito. Amin pong inaanyayahan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at ikaw ang mangusap sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaalaman o karunungang unawain ang iyong mga salita. At bigyan mo rin kami, Panginoon, ng mga pangitain na sa kabila ng amin pong mga nakikita sa aming paligid, ay hindi po kami magkaroon ng mga sandali na hindi po nagmamasid, na hindi po namin inaalaala ang mga panawagan, ang mga babala ng iyong banal na salita, na sa mga huling araw, marami po ang aming masasaksihan ng mga karahasan, marami kaming masasaksihan ng mga katiwalian, marami kaming masasaksihan na digmaan at ugong ng mga digmaan. Ngunit ang sabi ng iyong salita, ang lahat ng ito ay pawang pasimula pa lamang. Kaya bigyan mo po, O Diyos, ng tibay at katatagan ng puso ng iyong mga anak. Sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa aming kapaligiran, mananatili po kaming nakatuon sa iyo. Ang aming mga mata, O Diyos, ay patuloy na titingin sa iyo. Kaya amin pong itinitiwala, O Diyos, ang aming mga kapatid na sa ngayon ay dumaranas ng mga pagsubok at dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo rin po silang alawin, dalawin, yakapin, at tugunan, O Diyos, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Sa inyo po namin tinitiwala ang gawain ito, Panginoon. Pagkalooban mo ng katagumpayan ng aming pong pagtitipon, ikaw ang maitaas, ikaw ang maitanghal, ikaw ang madakila, O Diyos. Kaya muli, tanggapin mo po ang aming marugdog na panalangin at pasasalamat. Nupuri ka namin, Panginoon, binabalik namin sa iyo ng maingat ang lahat ng pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Pwede ko po bang maano yung pangalan ng mga panauhin ko natin? Ayan. Meron po tayong dalawa, pero meron ako nakikita bukod sa dalawa, meron pa pong ibang mukha. Pero ganun pa man, nais ko pong tawagin ang atin pong mga kapatid na nagbigay ng kanilang mahalagang oras upang tayo ay dalawin at makiisa sa gawain po natin. Tinatawagan ko po si Justin. Ayan.
Salamat sa iyo, Justin. Dito ka sa harap, kapatid. May panalangin ka namin. At si Alfred. Ayan. So maraming salamat sa inyong pagdalo at nawa hindi ito ang wakas, kundi ito ang simula ng patuloy nating pagtatag. Tayo pong lahat ito ngayon. Pagpasalamat po natin na sa araw na ito ay meron po tayong kapiling na mga kapatid na nagbigay ng panahon para sa gawain po ng Panginoon. Ang kapatid na Justin at Alfred at nawa, makasama pa rin natin sila sa mga darating pang mga pagkakataon. Iunat po natin ang ating mga kamay sa mga kapatid. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito na ginawi mo, Panginoon, sa iyong gawain. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumatok sa kanilang mga puso. Ano man, Panginoon, ang mga bagay na maaaring humadlang sa kanila na magpatuloy sa pagdalo sa ganitong uri ng gawain. Huwag mo pong ipahintulot, sawayin mo nga po ito, Panginoon. Huwag mong pahintulutan ang kaaway na magamit, Panginoon, ang mga sirkumstansya o anumang sitwasyon na sa mga kapatid namin ito hindi po makadalo sa iyong mga gawain. Kaya amin po silang inilalapit sa iyo, pangunahan mo po sila, liwanagan mo ang kanilang landasin, Panginoon. At magkaroon sila, Panginoon, ng kauhawan sa iyong mga salita at patuloy, O Diyos, na hanapin ka ang iyong muka. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay, walang makaparoroon sa Ama maliban sa iyo. Kaya sa iyo po namin tinitiwala si Justin at si Alfred, kayo na po, O Diyos, ang patuloy na gumabay sa mga kapatid namin ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ayan. Meron po tayong bagong tema ngayon. Maraming salamat nga po pala dahil nakita kong muli si Nanay Janet kasama ang kanyang mga loved ones. Okay, maraming pong salamat. Nakakatuwa no na sabi nga the family that prays together stays forever. Hindi together, forever. No, mas malalim ang salitang forever kasi sa langit lang po 'yun. Sa lupa walang forever. Pabango meron. Okay, so salamat pong muli at nawa sa ating pong tatalakayin sa umagang ito na may pinamagatan pong tulay. Alam ko naman po na tayo pong lahat ay alam ang salitang tulay, no? Okay? Anong dalawang kasinungalingan? Tulay. Hindi nakuha. Okay lang yan, okay lang yan. Pagka talaga umaga, slow pa rin ang isip natin minsan Pagkamat ako po ay nangangamba, hindi dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Nangangamba ako dahil minsan, tayo po ng mga tao, meron tayong pagnanais na hanapin ng Panginoon, nais natin na sundin ng Panginoon, pero sa mga bagay na hindi po natin maintindihan, parang nahihirapan po tayo. It's like you want to go to a certain place and you have to cross a body of water, halimbawa dagat, no? Paano ka makakapunta sa isang lugar na ang pagitan ay dagat? Kung lalangoyin mo naman masyadong malayo at maaaring hindi ka pa maaaring sa kalagitnaan pa lang ay mapagod ka na at hindi ka na tumuloy. Kaya kailangan po natin ng hindi lamang po isang lever or gamit o isang bagay na makapagdadala po sa atin doon para lang makapunta doon. Ang atin pong tatalakayin ay may mas malawak pa pong kahulugan sa ordinaryong salita na tulay. Ano bang ibig sabihin ng tulay? Sa inyong pagkakabatid, ano po ba ang ibig sabihin ng tulay? Nag-uugnay? Magaling talaga ang asawa ng pastor? Tawiran? Dapat may pedestrian crossing doon kasi tawiran Ano pa? Tawiran, nag-uugnay. Ano pa ang tulay sa inyo? Gano'n bang taga-DPWH dito?
para makapagbigay sa atin ng mas malalim na kahulugan ng tulay na sa Cagayan ay bumagsak ang tulay na ginawa nila. Meron pa ba na malalim na kahulugan ng tulay? Ang Mariana Trench ang itinuturing na pinakamalalim na lugar ng karagatan na mahirap pong abutin. Mahirap, malalim, napakalalim. Kasi kapag nagpunta ka doon ng hindi design ang iyong gear, nadalaglag. Mamamatay ka. It's either pumutok ang utak mo, ang eardrum mo, hindi mo kaya dahil sa sobrang lalim. Sa tingin niyo mga kapatid, ito po ang aking pangamba na sinasabi ko. Maraming tao ang gustong makapunta ng langit. Amen po ba? Mari ko ba kayong tanungin, saan niyo po gustong pumunta? Sa langit o sa langit? Gusto niyo pumunta ng langit? Okay. Parang tahimik, no? Parang hindi naiintindihan eh. Kung kayo po ang pamimiliin sa inyong kalagayan ngayon, saan niyo po gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Pakilakas po. Langit! Yun. Sino pong gustong pumunta ng impyerno? Kasi ganito yon mga kapatid. Napakapangit at yung salitang napaka, mas malalim pa po doon ang dapat nating ikabit kapag ang pag-uusapan natin impyerno. Napakapangit ng impyerno, kaya ang ginagawa ng kaaway ay pinapaganda niya ang mga bagay-bagay papunta sa impyerno. Ulitin ko, hindi kayang ilarawan ang kapangitan o anumang bagay na mas malalim pa sa salitang pangit kung ang ating patutungkulan ay ang impyerno. Naniniwala ho ba kayo doon? Naniniwala ho ba kayo doon? Okay. Pangit ang impyerno, hindi ho ba? Pangit ang impyerno, hindi po ba? Parang hindi tayo nagkakaintindihan ha. Pangit po ba ang impyerno? Ano pong ginagawa natin ngayon? Saan po ito papunta? Sigurado po kayo? Pangit ang impyerno at pinagaganda ng diablo ang mga bagay na papunta doon. Uulitin ko, pinagaganda ng kaaway ang papunta doon. Na hindi mo halos maunawaan na ikaw ay tumutulay na doon. Ano yung mga bagay-bagay na maganda na ginagawa ng diablo na ang dulo nito ay kapahamakan. Ang sabi po ng Biblia, may mga bagay sa ating mga kaisipan na sa tingin natin ay maganda. Ngunit sa katotohanan, kapahamakan po ang naghihintay sa mga iniisip nating maganda. So pinagaganda ng kaaway ang papunta sa impyerno sapagkat walang pupunta doon sapagkat alam niyang pangit. So anong gagawin niya? Bubulagin ang inyong mga pag-iisip. Bubulagin ang inyong mga pangunawa. Bubulagin kayo sa mga bagay na totoo at yung totoo ay hindi po ninyo gugustuhin. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Sa 2 Korinto 4:4, the God of this age, ang Panginoon o ang Diyos ng mundong ito o ng panahong ito, has blinded the minds. Akala niyo ba yung salitang blinded ay ginagamit lamang sa mata? Hindi po. Nasanay po tayo sa natural na ang kabulagan ay sa mata lang. Pero pwedeng bulag din ang puso mo. Pwede ring bulag ang kaisipan mo. Pero nakapako ka sa mata. At yung matang yan, malaki ang bagay na magiging papel niyan sa'yo
bilang isang tao. Hindi mo lang gagamitin ang iyong mata para ipangmalas, no? O gamitin sa upang ikaw ay makakita. So, unawain po natin ang tema po natin ito, mga kapatid. So, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Hindi po nangangahulugan ng salitang unbelievers ay exempted dyan ang Christian. Meron pong Christian unbeliever. Merong unbeliever Christian. Hindi dahil sinabing Christian, believer lahat. Hindi po. Si Judas ay apostoles ng Panginoon. Apostoles, hindi lamang po siya ordinaryong Christian. Meron po siyang malaking tiwala na natanggap sa Panginoon sapagkat siya ang humahawak ng kasalapian ng kanilang samahan. Hindi ba alam ng Panginoon na sa bandang huli ay masisilaw si Judas sa kinang salapi? At hindi ba alam ng Panginoon na ang supot na yan o ang lalagyan na yan, sa tingin niyo ba yung supot na dala ni Judas ay maliit na supot, mga kapatid? Do you have any idea how big the supot was na dala ni Judas? Hindi po nangangahulugang supot ay supot nga. Kasi ang bangko ay supot na nilalagyan ng pera ng Pilipinas. Supot yan. So, binibigyan ko lang po kayo ng idea. You go out of the box, yung ordinaryong kaisipan na pag sinabing supot, limitado tayo sa maliit na lalagyan. Hindi po. Dahil siya ay ingat yaman. So, kapag ikaw ay may hawak ng salapi, ano ang maaaring mangyari sa iyo kapag ikaw ay may hawak ng salapi? Money cannot change you. Hindi ka kayang baguhin ng salapi. Pero anong magagawa ng salapi? Ipapakita ng salapi kung sino ka ba. Walang kaisipan ng salapi para baguhin ka. But the abundance of money can reveal who you really are. At alam naman natin na sa bandang huli, hindi lamang sa pagkakamal ng salapi na natapos ang pakikiisa ni Judas sa Panginoon. To the point na ipinagkanulunan niya ang Diyos. Apostoles yan, kapatid. Kaya tatanungin ko kayo ulit, saan niyo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Ano pong ginagawa niyo ngayon? Papunta po ba doon sa langit o papunta sa impyerno? Tuloy ko po yan. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. Hindi lamang po letra ng Biblia ang dapat po nating makita. Do not just focus on the letters. Commonly, tayo ay nagbabasa sa pamamagitan ng ating mata at kung anong matuunan ng ating mata, lalo kung may letra, nababasa po natin. Pero hindi nangangahulugan na kapag nabasa mo ang letra, sinusunod mo nga. Yun ang sinasabi kong pinagaganda ng kaaway, ang papunta sa impyerno nang wala kang kaalam-alam dahil you know that you're reading the Bible. Reading is one thing, but obeying consistently is totally another thing. Consistently. Ang pagbagsak o ang pagtalikod ng tao sa Diyos ay hindi po nagaganap overnight. It will take a very, very slow process or processes na minsan hindi ka makadalos, sabihin mo, babawi na lang ako sa susunod. Tama! Sapagkat yun ang defense mechanism mo because your conscience is already convicting you of non-consistency or inconsistency. Dahil hindi ka pwedeng hindi huminga.
Bukas na lang ako hihinga. Subukan mo, kapatid. Subukan mong bukas ka na huminga. The thing that you repeatedly do, yung bagay na madalas mong ginagawa, yun ka. At yung madalas mong ginagawa takes time. It takes practice. It takes consistency. Minsan ka lang nagsinungaling, tingin na lang ako ng tawad sa Panginoon kasi papatawar naman niya ako eh. Okay, nakalipas na isang buwan, nagsinungaling ka uli. Medyo nag-iisip ka na, patatawarin pa kaya ako ng Panginoon? Hindi, lalapit pa rin ako sa Panginoon. Kasi, ang Diyos ay pag-ibig. So, dinadaya mo na ngayon ang sarili mo. Ikaw na ngayon, ang Diyos. Iba yung sinasabi mo, iba yung ipinagagawa ng Biblia. Yun pong ibig kong sabihin. Do you read the Bible? And I would think, yes, you're reading the Bible. But do you go beyond reading the Bible? That is the question. Mas lumalim ka pa ba sa pagbabasa mo sa Biblia? Hindi ka lang dapat na kontentong nagbabasa. Kasi yung nagbabasa, walang problema ang diablo. Natutuwa pa nga siya eh. Nagbabasa ka ha? Okay. Nagbabasa ka. Pero sabi po ng Biblia, by their fruit you shall know them. At kung ikaw, Kristiyano, wala kang bunga, do you think papunta ka ng langit? Do you think papunta ka ng langit? Tell me now. And I would argue with you. Yes, all of us would choose the path going to heaven. But I would like to be very candid to you. Heaven is waiting. Yes, heaven is waiting. But do you have the patience to go there? Sabi nga ni Jana, nandun pa rin po ang patient namin. Baka balak niya maging doktor. Asa si Jana? Ayun, buti na lang, di niya ako narinig. Meron po bang korupsyon sa puso ninyo, mga kapatid? Alam ko lahat tayo gusto makapunta ng langit. Sa tingin niyo ba biro ang salitang langit? Is it a joke? Kasi yung salitang hell, manood kayo ng pelikula at madalas banggitin ang what the hell? Bilangin nyo yung nagsasalitang yun at ibangganin nyo sa nagsasalitang what the heaven? At gustong-gusto nyong pinapanood yun. Hindi ko biro ang langit. At lalong hindi biro ang impyerno. Kung naniniwala ka sa langit, pues, lalong maniwala kang may impyerno. Hindi ko gagamitin ang salitang tulay para ang mga nasa impyerno ay makatawid sa langit. Hindi ko mangyayari yun. Katulad ng sinasabi doon sa Acts, sa Luke 16. Namatay ang mayaman, namatay si Lazarus. Paggising nung namatay si Lazarus, may dumating mga anghel. Hindi po anghel, mga anghel. Anong ginawa ng mga anghel na yon? Specific po yun, ha? Meron kayong anghel na nagbabantay sa inyo at merong anghel na susundo sa inyo. Magkaiba po yung anghel na yan. Hindi po pare-pareho ang gawain ng anghel. Meron pong specific job. May job description ang bawat anghel. May mga anghel na mensahero, may anghel na mandirigma, may anghel na nagbabantay, merong anghel na tagusundo, merong anghel na nagbabantay sa trono ng Panginoon. Marami pong klase. Namatay ang mahirap, si Lazaro, sinundo ng mga anghel. Dinala si Lazaro saan? Sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman. Walang sinabi ang Biblia ang may sumundong demonyo. Wala. Walang sinabing may sumundong taga-TNCFCCI. Wala rin.
Ang sinabi doon, namatay ang mayaman at sa kanyang pagmulat, nagising siya. Ibig sabihin, ang kaluluwa niya, gising. Ang kaluluwa niya, nakakakilala. Nakilala niya si Lazarus, nakilala niya si Abraham, na kung tutuusin, mas naunang nabuhay si Abraham kaysa doon sa mayaman. Pero sa kabilang buhay, hindi sa langit, kundi sa pook ng pagdurusa, tiningala niya ang kanyang ulo at nakita niya si Abraham. Ang sabi doon, sa pook ng pagdurusa, kaya sinabi niya, mga Abraham, utusan mo si Lazarus. So, kung ikaw ay mayaman dito sa lupa, nasanay ka, pinagsisilbihan ka, dadalhin mo yan sa kamatayan. Yan ang madadala mo. Yung pagiging, amo. Nag-uutos ka pa rin. Pati si Abraham, inutusan. I know it's sabi nila ay talinghaga. Well, walang nalilihim sa Panginoon. Yung nangyayari sa atin, sabay-sabay po yan. Nakikita ng Panginoon ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Wala pong araw at hindi po subject si Lord sa araw. Hindi katulad natin na subject po tayo sa 24 hours. Ang Panginoon hindi. So simultaneously nakikita ng Panginoon ang nangyayari sa buhay ng tao, hindi pa man siya ipinapanganak. Basahin po natin ang Psalm 139. Just a glimpse of it. Nais ko pong ibahagi po ito sa inyo, mga kapatid. Sabi po ng Psalm 139, verse 11, your eyes, ang ibig sabihin, ang iyong mga mata, Sixteen. 16 agad, please. Your eyes saw my unformed body. Ganyang kakapangyarihan ng Panginoon. Hindi ka pa nabubuo, nakita ka na ng Diyos. Alam niya kung lalaki ka o babae. Alam niya na ikaw ay mabubuhay sa lahi ng masasama. Pero hindi nangangahulugan na wala ka ng pag-asang pagbalik loob sa Panginoon. Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me. Yung haba ng buhay mo, alam na ng Diyos. Ordained, pinayagan, pinahintulutan ng Panginoon. All the days ordained for me were written. Nakasulat in your book. Sa langit ay meron pong napakalaking aklatan o silid aklatan, library. And that library is full of books. But specifically, sabi doon, all the days ordained for me, araw mo. So, merong isang libro, aklat, ikaw yan. Sa'yo yan. Ikaw ang susulat. Iko-confirm mo yung nakasulat. Pag binasa mo, hindi makikita, pero sinusulat mo. Pero sa mata ng Panginoon, kita lahat. All the days ordained for me. Walang araw na hindi alam ng Diyos kung anong mangyayari sa iyo. Look at the Bible and see the light, not just the letters. See the light. Why? God is not hiding anything from you in the light. Sabi nga, gumawa ka habang may liwanag, sapagkat sa dilim, mahihirapan ka ng gumawa. When you read the Bible, see to it that you are reading by the light, seeing it by the light, understanding it by the light, and specifically, you're doing it by the light. Written in your book before one of them came to be. Kaya walang hindi sinasadya. Lahat ay sadya. Bago pa mangyari na mahulog ka sa kasalanan, alam na ng Panginoon. Kaya lagi may nakaabang na kapatawaran. Grabe! Huwag mo sabihin na, hindi, tao lang. Okay lang yun, tao lang. Yun ang sinasabi kong pinapaganda ng kaaway papuntang impyerno. Tao lang!
at tinatanggap natin na para bang panlaban na hindi ka sisingilin ng Panginoon dahil sabi mo, tao ka lang. Pero mga kapatid, ulitin ko itong bagay na ito. Totoo, nagbabasa ka ng Biblia at salamat sa Diyos. Meron kang pagkakataong makabasa ng Biblia. Sapagkat yung iba bulag gusto makabasa ng Biblia, hindi sila makabasa. At kung Braille system naman, mag-aaral pa sila. Ikaw na merong malilinaw na mata, ikaw na nakakabasa, nagbabasa ka ba? At paano ka magbasa? Ang attitude mo ba pag nagbabasa ay nakasalig sa relasyon mo sa Diyos? Dahil kung hindi, tatamarin ka. Dahil kung hindi ka magbabasa ng Biblia. Dahil kung hindi mo paniniwalaan ang sinasabi ng Biblia dahil wala kang malalim na relasyon sa Diyos. Your progress will only depend on your relationship with God. Anything is dependent upon your relationship with God. Wala na pong iba. Bakit nagiging masama ang tao? Because they are closely related to Satan. Kung anong gusto ni Satan yung ginagawa, why? Malalim ang relasyon niya sa kanya eh. And that's why relationship with God is of prime importance. That is imperative. That's absolute. Walang tao mapapahamak at mapupunta sa impyerno kung meron siyang malalim na relasyon sa Diyos at ang relasyon na yan ay required certain things. Hindi pwedeng may relasyon ka nang wala kang gagawin. This is not a passive type of relationship. Ano yung passive? Okay lang. Wala lang. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Tangay agos, yung kinantanga kanina. Ano pa magat nun? Ha? Yung may agos, yung may alon, yung may dagat. Anong pamagat nun? Pintig ng iyong puso. Ano yung simula nung, ano yung unang stanza? Ha? Ano sunod? Di ba may sinabi kayong tangayin? Oh. Ano ibig sabihin ng tangayin sa Tagalog? Ay sa English, ano ba yung tangayin? Minsan Tagalog na, mahirapan pa tayo eh. Kapag tinatangay ka ba, meron ka bang laban na umiwas o pigilin ang pagtangay sa'yo? You can exert a lot of effort para wag kang tangayin. Pero dahil makapangyarihan ang ragasaan ng tubig, yung iyong limitadong kalakasan, kapag iyon ay naubos na, wala ka nang magagawa. Exactly. Exactly. Hindi natin mapaglabanan ang gawa ng kaaway sapagkat mas makapangyarihan siya sa atin sapagkat ang relasyon natin sa kanya mas malalim. Yun nga nakakapagtaka eh. Sinusunod mo na ang kaaway pero lalo kanyang pinasasama. Nagigets po ba ninyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Pangit ang impyerno. At sa tingin natin, ang langit ay maganda. Sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, hindi maganda ang papunta sa langit. Baliktad. At dahil nahihirapan ka, sumusuko ka na. Recently, yung isang kapatid natin sa Payatas, namatayan ng kanyang anak. 1 taon. Namatay ng severe asthma at sinamahan pa ng pneumonia. Ilang araw bago siya nalibing. 2 linggo, mga kapatid. Tapos meron pa siyang aalagaan ng isang anak na may kapansanan sa pag-iisip. Kung ikaw ang isang ina, anong mararamdaman mo? Nabunso mo yung namatay, tapos yung paglilibingan, nasa taas. Paano mo siya dadalawin? Pag-araw ng mga patay. Baka ikaw sumunod na mamatay, kapag nadulas ka, patay ka. Natutuwa ba kayo sa nangyayari sa Pilipinas? Pwede mo bang marinig ang inyong sagot?
Natutuwa ho ba kayo sa nangyayari sa Pilipinas? Natutuwa po kayo? Anong ginagawa mo kung hindi ka natutuwa? The road to heaven is ugly. The road to hell is beautiful. Kaya hindi dahil maganda, gugustuhin mo na. At hindi naman dahil pangit, aayawan mo na. Nakakita na po kayo ng buhaya, di ba? Wala akong kaugnayan sa lakos. Yung totoong buhaya sinasabi ko. Sino po nakakita na dito ng buhaya? Hindi po sa Senado at saka sa Kongreso. Totoo po itong sinasabi ko. Sino po dito nakakita ng buhaya? Sino po taga Davao? Nakakita na kayo ng buhaya? Di pa. Nakahawak na kayo ng buhaya? Nakakain na kayo ng buhaya? Ako nakakain na. Sino ang matinong tao na gugustuhin ng buhaya? Sino ang matinong tao na yayakapin ang buhaya at itatabi sa kanyang higaan? Sino? Wala. Sa salita pa ng buhaya, naiinis ka na, di ba? Napakabuhaya talaga itong taong ito. Wala po magtatabi at walang matutuwa na katabi ang buhaya. Amen? Hey. Bigyan ko kayo ng bag na ang balat ay galing sa buhaya. Tatanggapin ninyo? Hindi rin. Yung totoo lang. Yung totoo lang. Tatanggapin, di ba? Tama, lakos. Bigyan ko kayo ng lakos. Talagang ko tatanggapin. Ito po yung ehemplo lang, mga kapatid. Tingnan nyo, kung tayo ay natatakot sa buhaya dahil sa panlabas na anyo nito. Pero hindi dahil nakakatakot ang buhaya, ay hindi mo natatanggapin na ang Diyos ang gumawa, lumikha ng buhaya. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Natural lang na aayawin mo ang buhaya. Totoo yun. Ayaw mo ng higad, makate. Ayaw mo ng uod, ayaw mo ng bulate. Ayaw mo ng mga bagay na nakakasuka sa iyong harapan. Pero walang bagay dito sa mundo na hindi ginawa ng Panginoon. Come to think of it. Bakit ginawa ng Panginoon na mayroong kobrang kapag ikaw tinuklaw, mamamatay ka, bubula ang bibig mo, mangingisay ka, mangingitim ka, ilang minuto, patay ka. Bakit lumikha ng nakamamandag na ahas ang Panginoon? At hindi naman lahat ng ahas ay merong kamandag. Pero bakit pag nakakita tayo ng ahas, gusto natin patayin agad? Dapat tinanong mo muna yung ahas, hey! Kamandag ka ba? Dahil kung meron, patayin kita. Patyon, patyon. Di ba? Bakit hindi tinignan ng Diyos Ama si Jesus nung siya ay nakapako sa krus? Bakit? Bakit naramdaman ni Jesus na siya nung panahon na yon ay nag-iisa? Ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Anong dahilan? Anong dahilan? Sa dami ng kasalanang nakaako sa kanya. Kaninong kasalanan yon, Jolo? Sa'yo, di ba? Sa atin, di ba? Bakit ginusto ng Ama na mamatay ang anak? Para sa atin. Diyan po ako magsisimula. Ito po ang sinasabi kong tulay. Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth
and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands. Tingnan po natin yan, mga kapatid, in the light of the gospel, yung liwanag, hindi yung letra. Kasi maraming salin eh. O tinatawag na dynamic equivalent. So maraming klase ng Biblia. Pero tingnan po natin ang buod. Yun po yung liwanag, yung buod. Ano yung ipinararating sa atin ng talatang yan? Therefore, ibig sabihin, pag sinabing therefore, meron pong pinanggalingan sa kabila. Aakyat po tayo. Akyat po tayo. 11 yan, so punta po tayo sa 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Dito may makikita po tayo dito. Sabi doon, for we are. Pag sinabing we, collective po yan. Collective pronoun. We. Plural po yan. Ibig sabihin, kung tataas pa rin po tayo, sa verse 9, not by works so that no one can boast. Akyat pa po, verse 8, for it is by grace you have been saved. For it is by grace that you have been saved through faith. May tulay na ibinigay ang Diyos. Pananampalataya. At merong persona ang tulay, si Kristo. Pero doon, sa mga nabanggit, ay meron pong nakapaloob. Ano ang ginawa ng personang tulay? Ang sabi dito, for we are God's workmanship. Nilikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So meron pong nangyari sa pananampalataya at sa persona. Anong trabaho ng persona? Sa persona ng ikalawang persona sa Trinidad. Maaaring iba dito hindi naniniwala sa Trinidad. Sa Trinity naniniwala sila. Okay lang yun. Tataas pa po ako ng konti para makita natin yung konteksto. 7, in order that in coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness in us, in Christ Jesus. Hindi mo kayang intindihin lahat ang ginagawa ng Panginoon. Sasabog ang utak mo. Lord, bakit mo ako inibig? Kasuklam-suklam naman ako. Yun ang ibig ko sabihin. Anong meron sa iyo para ibigin ka ng Panginoon? Anong meron sa iyo para iligtas ka ng Panginoon? Anong meron sa iyo upang mga kasalanan mo ay alisin, hindi lang patawarin, burahin? Sapagkat ang buburan niya na hindi po eraser. Ang bubura sa kasalanan ng tao ay walang iba kundi banal na dugo ng Diyos. So meron pong consummation ng persona. Sabi po ng Hebrew 9:22, for without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Hindi maaalis sa iyong konsensya, hindi mabubura sa iyong kaluluwa ang kasalanan mo, maliban ito ay linisin ng banal na dugo ng Panginoon. Read the Bible by its light, not by letter. Sapagkat yan ang magpapalaya sa iyo, kapatid. Pinag-iisa ng Panginoon ang mabuti at masama. Pinag-iisa ng Panginoon ang mga Hudyo at mga Hintil. Diyos lang nga makapaggagawa noon. Samantalang tayong tao, naghihiwalay tayo. Nauso ang legal separation. Nauso ang divorce. Nauso lalo ang pinalalapa. Annulment, pagpapawalang bisa. Hindi gagawin ng Panginoon, pawalang bisa niya ang kanyang salita. Ay tinuturing kanyang nilikha, sasabihin niya, hindi ako lumikha sa iyo. Hindi gagawin ng Panginoon yan. Because that is against His character. Against His character. Bakit ka nakikipaghiwalay sa Diyos samantalang ang Diyos ay napupuot sa mga naghihiwalay? Sapagkat ang Diyos ay lubhang mapanibuguin. Gusto niya, sa Kanya ka lang. Naiintindihan niyo ba yun? Gustong-gusto ng Diyos sa Kanya ka. Ang tanong ay, gustong-gusto mo ba ang Diyos?
O ginagawa mo lang pasaporte ang Panginoon? At ginagawa mo lang na parang genie ang Panginoon na kapag nilindol ka, narinig ko yung habang nililindol sila, walang namumutawi sa bibig nila kundi, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Lord, 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 Jesus Christ. Lahat na lang pwedeng itawag sa Panginoon. Narinig ko habang sila'y niyayanig. Pero nung lang, walang pagyanig, tinatawag ba nila ang Panginoon? Mga kapatid, kayo na magsalita. Balik po kay Sister Shoni, nung namatay ang kanyang anak. Sabi niya, Pastor, kakapalan ko na yung mukha ko, pwede ho bang manghiram? Sabi ko, kapatid, pumanatag ka, may gagawin ng Diyos. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, pumanatag lang tayo. Si Adan, ang ginagawa si Eva, panatag na panatag siya. Kasi natutulog siya. At yung pagtulog niya, mahimbing. Walang agam-agam. Pero paggising niya, merong sorpresa ang Diyos. Ewan ko kung nagbigay ng description si Adan. Sana, Lord, paggising ko, magandang babae. Yung long hair, blondie, mapungay ang mata, matangos ang ilong, magaganda yung daliri. At yung balakang niya talagang 36, 24, 36. Sa tingin niyo ba na humingi ng magandang babae o asawa si Adan? Mga kapatid, given na yun. Walang ibibigay na pangit sa iyo ang Diyos. Ulitin ko, walang ibibigay na pangit ang Diyos sa iyo kung marunong kang tumanggap. Ulitin ko walang ibibigay na pangit ang Diyos sa iyo kung marunong kang tumanggap ng mayroong pagpapasalamat. Namatay ang iyong anak, Panginoon. Salamat po. Pinahiram mo po sa akin pansamantala yung anak ko. Ikaw naman talaga ang Ama. Ipinagkakatiwala ko na po sa iyo. Masakit. Pero habang binibitawan mo ang isang bagay na talagang sa Diyos lang nakalaan, yung sakit na yan, ang Diyos din ang magpapagaling. Dahil yung sugat ni Adan, ang Diyos din ang nagpagaling. Walang sugat ng tao na hindi kayang paghilumin at pagalingin ng Panginoon kung naniniwala ka. Kung naniniwala ka. So tuloy lang ang panalangin. Sabi ko, tuloy lang, manalangin tayo. Tapos habang nag-iisip ako, tumawag po ako sa mga kaibigan ko. Sabi ko, Brad, pwede ba akong lumapit sa iyo? Ngayon ko lang to gagawin. Kilala mo ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. May namatayan akong isang nanay. Yung sinasabi ko sa iyong gawain sa Payatas. Walang-wala yung mga magulang. Si Sister Shoni ay nagsosort lang ng basura sa Payatas. Silang mag-asawa. At yung bahay, mula doon sa may kalsada ng Payatas, papunta sa kanila, ewan ko kung ilang palapag ang equivalent nun. Binaba ko yun. Para maramdaman ko gaano kasakit. Nakita ko talaga yung kabaong. Pagka simple-simple kabaong, 15,000. Pagka liit-liit, wala nga disenyo eh. Sabi ko, manalig lang tayo, may gagawin ng Panginoon. At yun nga, tumawag po ako sa isang kaibigan. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, pero sa isang lingkod ng Diyos. Sabi ko, Brad, pwede ba akong makahingi ng konting pabor? Sabi niya, Pastor, meron ba kayong GCash? Sabi ko, meron. Sige, pakibigay sa akin yung account number mo. So, binigay ko naman. Isang araw pagkatapos, mga wala pa nga isang araw, may dumating na pera. Pagpunta ko doon sa namatayan, kapatid, eto ang pera. Pasalamatan mo yung nagbigay. Pasalamat naman, naka-video eh. Transparent.
Akala ko noon okay na. Kinanong ko pa siya, ano pa yung mga bagay na dapat mong asikasuhin para mailibing na yung bata. 1 taon, 2 linggo bago nailibing, kapatid. Gaano kahirap? So, umaring nahiya siya, hindi po siya nagbanggit. Pero nararamdaman ko, meron pa eh. At totoo, true enough. Meron pa palang aasikasuhin. Meron pa yung birth certificate, death certificate, at kung ano pang mga requires, pati yung paglilibingan. May nilapitan silang sementeryo. Hindi ko pwedeng ilibing dito kasi ito ay libingan lang para sa mga ganito. Pati pala libingan ngayon, exclusive. Nakakasakit ng damdamin. Patay na eh. Kakaitan mo pa ng lugar na paglilibingan. Ay, bata yun. Ito ba, mga kapatid, walang kasalanan yung bata. Bakit siya namatay? Ano ba kasalanan niya? So to make the story short, eto na. Sabi ko, nailibing na ba yung bata? Bishop, hindi pa po eh. Sabi ko, ano problema? May balanse pa po eh. Magkano yung balanse? 9,000. Mas malaki pa doon sa unang naibigay. Sabi ko, akala ko wala nang aasikasuhin. Kasi po, Bishop, bumagyo eh. Hindi po namin nalakad eh. Sabi ko, pumanatag ka. Manalangin tayo sa Panginoon. Tawag uli ako sa kapatid. Sabi niya, Brad. Kasi bago po yon, sinabi sa akin ng kapatid na yon, Bishop, kung meron pang pangangailangan, ipaalam mo po sa akin. So, kaya malakas ang loob kung tumawag sa kanya. May assurance kasi. Kung may pangangailangan, tumawag lang po, i-message niyo ako. 4 na araw bago ako nag-message. Sabi ko, Brad, hindi ako nakapag-message sa'yo agad. Pero eto ngayon, meron pa palang mga dapat na pagkakagastosan. Tapos, walang sagot. Kinaumagahan, sumagot. Sabi niya, Bishop, tutulong po ako. Magpapadala po uli ako. So, natutuwa ako. At nagpadala nga. Pagkatapos, kasi may promissory note eh, na kailangan magbayad sila. So, nilibing muna yung bata, pero hindi pa sila nagbabayad. Sabi ko, pagkatapos ng libing, kinaumagaan, punta kayo dito, may bibigay ako sa inyo. So, binigay ko uli yung pera. Mga kapatid. Kikilos ang Panginoon sa paraan na gusto niya. Sapagkat siya ang ating tulay. Sapagkat siya nakababatid ng ating mga kalagayan. Pero ang biling ko lang sa Kanya, sa pagkakataong ito, kapatid, seryosohin mo na si Lord. Kasi Christian siya. Seryosohin mo na. Kung gusto mong sumunod, sumunod ka na. Huwag yung susunod ka, tapos hindi ka susunod. Tama na, napakabait ng Panginoon. Iniibig ka pa rin ng Panginoon. Sa kabila ng mga nangyayari, ultimong mga taong hindi mo kilala, hinihipo ng Panginoon para ipadaan sa iyo ang biyaya. Magdududa ka ba sa Panginoon? Hindi mo ba tatanggapin ng Panginoon? Maaaring nabubulagan ka lang. Hindi ka nabubulagan sa mata. Nabubulagan ka sa puso. Nabubulagan ka sa pag-iisip. At nabubulagan ka sa liwanag ng Biblia. Yun ang totoong bulag. Yung hindi makita ang katotohanan ng Biblia, yun ang totoong bulag. At sino yun? Yung mga taong hindi nagbabasa at hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang totoong bulag. Hindi nga nila makikita ang kabutihan ng Panginoon. Next. Ba't napuntayin doon? 12. Ayun. Remember. Yung salitang remember. Alalahanin mo. So, ano ibig sabihin yun? Yung dati. Kasi nga, pinag-isa eh. May pinag-iisa ang Panginoon eh. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon kung ang buhay mo dati pa rin. Hindi ka pwedeng makaunawa sa Panginoon kung bulag ka pa rin. At lalong hindi mo makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon kung hindi ka isisilang na magmuli. Kailangang simulan ka ng Panginoon sa pinakamalalim. Remember that at the time, yung panahon na yon, yung panahon na ngayon, yan,
Yan tayo. At that time. Yang panahon na yan. Na bago po ako naging pastor, sino ba si Reden? Bago ako tinawag ng Panginoon sa pananampalataya sa paglilingkod. Bago ako humawak ng Biblia, ano ang hinahawakan ko? Bago ko kinain ang salita ng Diyos, ano ang kinakain ko? Bago ko uminom ng tubig ng salita ng buhay, ano ang iniinom ko? Ano ako nung dati? Kaya sabi doon, remember. Para lalo mong makita ang comparison, yung malalim na bangin na naghihiwalay sa iyo nung wala ka sa Diyos. Alalahanin mo, bumalik ka doon. Hindi mo maintindihan ang pagkilos ng Panginoon kung hindi mo babalikan yung mga araw na makasalanan ka, pero hindi ka pinatay ng Diyos. Pinagkalooban ka pa niya ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya, makahingi ng kapatawaran at ipamuhay si Kristo Jesus, katulad ng sinasabi sa 2 Pedro 3:9. Remember, alalahanin mo, at that time you were separated from Christ. Sinira mo ang tulay, hindi ang Diyos ang nagsisira ng tulay. Sabi nga ng kasabihan do not burn the bridge wherein you yourself will pass by. Huwag mong sunugin ang tulay na kung alam mong dadaan ka rin dyan. Separate from Christ. Yan po ang the greatest tragedy of life ng tao. Hindi yung mamatayan ka, hindi yung hindi mo maabot ang pangarap mo. The greatest tragedy in human existence is the separation of a person from Christ. Separate. Excluded. Separate na. Hiwalay ka pa. Wala kang karapatan from citizenship in Israel and foreigners. Banyaga. Dayuhan to the covenants of the promise. Ano po yung laman ng covenants? Basahin po ng Deuteronomy 28. Nandoon yung stipulations at nandoon din po yung subsequence or yung effect. Subsequent yung pagkatapos na hindi mo sundin at hindi mangyari sa iyo ang Deuteronomy 28, may nakalagay doon, sumpa, pagpapala at sumpa. Covenants, tipan. Hindi po yung kontrata, tipan. Kaya yung mga magsing-irog, huwag mo ipakilalang G at ko, shota ko, jowa ko. Ano pa pwede ikabit doon? Soulmate ko, soulmate. Ano ba? Baka meron pa kayo lang. Jowa, shota, GF, ano pa? Yung mga playboy dito, pakitulungan naman ako. Ha? Bebe! Ang covenant na yan, ang Diyos ang gumawa. Do you think ang Diyos ang gumawa ng covenant, siya magbabiolate? Of course not. Tipan yan eh. Kaya nga may lumang tipan at mayroong bagong tipan. At sa tipan ay mayroong mga nakapaloob. Kaya kapag kayo ay nag-asawa, ano ba ang tipan ninyo? Ano yung dapat yung pagkasunduan? Kaya nga bago kayo tuluyang ikasal ng pastor, merong tatayo na lalaki at babae at babasahin ang kanilang vows. Yung kanilang sumpa. Nagagawin nila yon sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at kasiyahan, sa kalusugan at sa paghihingalo. Tutuparin mo yon. Kaya walang panahon para kayo ay maghiwalay. Pero bakit may naghihiwalay? Tuloy natin. Without hope, walang pag-asa. At yun, separate from Christ, ito ibangga mo doon, and without God. Kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, sinong tinatawagan mo kapag lumilindol? Kung wala kang relasyon sa Diyos, sinong Diyos ang tinatawagan mo kapag lumilindol? Parang ginagaya ko si Eddie Villar, si Joel Villanueva habang nasa rostrum. Sino? Pag kayo may problema, di ba tumatawag kayo sa Diyos? Sino yun? Sino yung tinatawagan nyo?
May relasyon ba kayo sa totoo lang? Meron ba tayong relasyon sa Panginoon? Kung meron kang totoong relasyon sa Panginoon, by all means, call upon the Lord. Sabi ng Isaiah 55, call upon the Lord. Seek the Lord while yet He may be found. Hanapin mo ang Panginoon sapagkat matatagpuan mo siya. At kung ikaw'y tatawag sa Panginoon, didinggin ka ng Panginoon. Dahil may nakapaloob na relasyon. Dahil kung wala kang relasyon, kahit na anong panalangin mo, hindi titugon ng Panginoon. May mga bata ba kayong kapitbahay at kumakatok? Mangkwan! Mangkwan! Pahingi naman ng pagkain! Mangkwan! Dudungawin mo lang, who you? Sino ka? Hindi naman kita anak eh. Ba't ka humingi sa akin? Sabi po ng John 1:12, and to those, what? Who receive Christ has given the right. Right. Karapatan na ano? Tawaging anak ng Diyos. Lahat po tayo galing sa Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Next. Ito na mga kapatid. Remember doon sa binasa po natin kanina, lalo kung iakyat pa natin sa verse 6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Lahat po yan umiikot kay Kristo Jesus. Lahat. Sapagkat siya ang pundasyon, siya ang sentro. Dahil si Kristo ang namatay sa krus. Hindi institusyon ang namatay sa krus. Hindi relihiyon ang namatay sa krus. At lalong hindi lang natural na tao ang namatay sa krus. Ang namatay sa krus ay may kapangyarihang makipag-ugnay sa Diyos at makipag-ugnay sa tao. Ang tawag doon ay mediator. Ang pagiging mediator ay valid in the human point of view and also valid in God's point of view. Hindi pwedeng sa Diyos lang. Kaya hindi pwedeng Diyos lang si Kristo. Kailangan din siyang maging tao para maging tagapamagitan sa tao at sa Diyos. At yung pagpapamagitan na yan ay tulay sa Diyos Ama, sa katauhan ni Kristo Jesus, at ang makatatawid lang dyan ay ang mga taong may pananampalataya. Sabi doon, I am the way. Binanggit ko na yung kanina, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kailangan dumaan ka sa tulay. At ang pagdaan mo sa tulay, hindi po magiging madali. Kasi total. Sa kotse o sa sakyan, kapag ibinaba ang makina, tapos na ang labanan. Overhaul ang tawag niyan. Naranasan niyo ba magpa-overhaul ng sasakyan? Pastor, wala kami sasakyan. O sige, wala kang sasakyan. Naranasan mo naman magpa-overhaul ng kaluluwa. Magkakaintindihan tayo, Chuck. Kailangan i-overhaul ang makina. Hindi mo pwedeng i-overhaul ang makina na nakakabit doon sa body. Kailangan alisin ang makina. Tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Hindi ka lang in-overhaul, kapatid. Sana maintindihan mo to. Hindi ka lang in-overhaul ng Panginoon. Kailangan muna niyang bumaba. Kasi, nung ginawa niya ang langit at lupa, nagsalita lang siya. Let there be light, and there was light. Let there be a separation or an expanse between the water above and the water below. Let there be trees, fruit-bearing trees. Vegetation, let there be, let there be, let there be.
And there it was. Magkaroon. Pero no yung pinaka-apex, yung pinaka-obrang maestra, kaya sinasabi dito sa Ephesians 2:10, sabi doon, for we are God's workmanship. Talagang may kumilos, hindi lang salita, may pagkilos, may action, nadumihan. Imaginatively, nadumihan ang kamay ng Panginoon nang ang kamay na ito ay ma-engage sa lupa, mag-direct contact sa lupa. Nadumihan ang Panginoon nung ginagawa ka at lalo siyang nadumihan nung nagkakasala ka. Tapos minemenos mo lang ang kasalanan. Hindi menial sin lang yan, pastor. Huwag niyong minosin ang kasalanan. Iba ang sin, iba ang trespass. Mas matindi ang trespass. Bakit? Pwede ka magkasala or mag-sin, missing the target. Yung kinuha sa metaphor ng archery. Di ba sa archery, meron yung target, yung may bullseye. Kapag bininit mo ang iyong busog, sa Tagalog ng vow, busog, at yung palaso ay umigkas mula doon sa busog at tumama, hindi doon sa pinakamaliit na bilog, ang tawag doon ay missing the target or missing the point. That is sin. But what about trespass? Ang trespass ay intentional. Pag sinabing trespass ay pumapasok ka sa lugar na hindi mo pagmamayari. At yun ang madalas nating ginagawa. We trespass. Kaya tingnan nyo ang panalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us of our trespasses. Pero ginagawa ngayon, forgive us of our sins. Pinaliit, pinagaang. No! The right word there is trespass. Kasi yung mag-rebellion ka, hindi po yan sinasadya. O hindi sinasadya. Ang rebellion ay pinaplano bago isagawa. So that is willingness, voluntary resignation. So wag po nating minosin, kapatid. Wag po nating pagaanin. Ang puti-puti, ang itim-itim. Tignan nyo dito mga kapatid. Sa kaso ng mga Diskaya, they are applying for WPP, Witness Protection Program. And they wanted to be a state witness. Magkaiba po yung term na yan mga kapatid. Ang WPP ay nagbibigay lang ng protection sa iyo. Pero pag sinabing state witness, mas malalim po ang ibig sabihin ng state witness. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging state witness, hindi ka lang WPP. Yung mga kasalanan mo, patatawarin na yon. Kasi may kapalit yun. Na maglalahad ka ng buong sikreto mo, bakit ka kumita ng bilyon-bilyon. At bakit ang dami mong kumpanya na sabay-sabay nagbibid? Ay bawal yun sa rule ng PICAB. Ang tawag po doon ay project rigging. Kinakatkong mo. Matalo yung isang kumpanya, meron pang ibang kumpanya sa'yo rin. So ulitin ko po mga kapatid. Maganda po nito yung pinaka-conclusion. Pero part 1 pa lamang po tayo. So tutuloy ko po mga kapatid. Ikaw ay hindi lamang nasa witness protection program. Hindi ka lamang state witness. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung kailan kayo dapat pumalakpak, doon pa kayo hindi pumalakpak. Pero mo, tinuring kang anak ng Diyos, samantalang kaaway ka ng Panginoon. Paano nangyari yun? Paano naging kaaway ay naging anak ng Diyos?
Sa batas ng tao, hindi mangyayari. Kaaway ka tapos magiging anak ka ng Diyos. Therefore, may nangyari. Nalabas sa gustuhan mo, pero ayon sa kagustuhan niya. Ang tawag doon ay pleasure. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya yung salitang unfair, kay Lord lang pwedeng gamitin yon, hindi sa tao. Dahil napaka-unfair ng Panginoon. Duloy mo, namatay siya para sa iyo. Sino ka ba? Sino ba ako para mamatay ang Diyos sa akin at sa iyo? Wala tayo kung tutuusin. Ito yung pinakagustong-gusto niyong talata, at gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kahit isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang lahat ng manampalataya sa kanya ay wag nang mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Take note the word manampalataya. Hindi lang tanggapin mo ang Panginoon. Pag sinabing pananampalataya, hindi mo maintindihan ang inuutos ng Panginoon, pero siya nag-utos, gagawin mo. No matter what happen. Sa 13, but now in Christ. Sabi doon, remember. Noon yun. Pero sabi dito, but now, the former and the now. The former or the latter. Ito yung latter. Now. But now in Christ. In Christ. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, sa loob ni Kristo, hindi sa church, sa loob ni Kristo. Kasi kung ikaw ay nasa loob lang ng church, sasablay ka. Kilala niyo ba si Pastor Morris? Nakilala ng Amerika at naging advisor pa, spiritual advisor ni President Trump. Mga kapatid, nakakahiyaman sabihin. Ba't anong magagawa natin sa katotohanan? Ang katotohanan ay katotohanan. Hanapin po ninyo, Pastor Morris, mabubulaga kayo. He was convicted. He was convicted of child molestation. At yung minolesta niya, malaki na, nagsumbong. Lumalabas si Morris sa church, nakaposas na. Hindi na mga bodyguard ang umaalalay sa kanya, mga pulis na. Kapwa ko siya lingkod, nasasaktan ako. Malungkot ang nangyari. Pero, isolated case ba yung kay Pastor Morris? Hindi. Marami na pong nangyari. Pangit ang impyerno, pinagaganda lang ang daan papunta doon. Kasama ang mga pastor. At kung kasama ang pastor, lalong kasama kayo, mga kapatid. Kaya maging matalino kayo sa pakikinig ng mensahe ng Diyos. Hindi dahil sikat ang nangangaral, tatanggapin nyo ng lahat blindedly. No. Be a good Bereans. Read and the light of the gospel. Huwag kang magbasa ng hindi mo nakikita ang liwanag ng Panginoon sapagkat baliwala lang. Ang nakakaunawa na nagbabasa ng Biblia at nagbubunga ay nakakita ng liwanag. Sapagkat ang nakakita ng liwanag ay lumalaya. Huwag mong ibilanggo ang sarili mo at nagkukunwari kang nabasa mo ang Biblia pero sa katotohanan, madilim ang kapaligiran mo at madilim ang puso mo. Oo, nagbabasa ka ng Biblia. Oo, nananalangin ka. Oo, nagtatides ka. Pero hindi nangangahulugan na dumadaan ka sa makipot na daan papuntang kalangitan. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Korinto, ang dyablo ay nagpakita sa anyong anghel, hindi sa anyong demonyo. At nadaya niya si Eva. Ibig sabihin, kung nadaya ang ating magulang, sino sunod na dadayain? Anak. But now in Christ, ngayong ikaw ay na kay Kristo. Ikaw, tayo, who once, dati, were far away, malayo sa Diyos, have been brought near dahil sa tulay
Ang Diyos ang tumulay sa tulay. Dahil siya ang tulay. Para ano? Para abutin ka, kapatid, at ilapit ka niya sa Kanya. At ang pagtawid sa tulay, mga kapatid, hindi lang po siya naglakad. Kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mamatay. So, hindi po naging madali ang ating kaligtasan. Kaya wag po nating baliwalain ang kaligtasan na meron po tayo. Nabubulagan ka at nagmamaang-maangan ka sa iyong kaligtasan kung hindi mo ito naiintindihan. The Lord Christ paid heavily for our salvation. He paid heavily. Sobrang mahal ang kanyang ibinayad sapagkat hindi po pera ang ibinayad niya para mawala ang ating kasalanan, para tubusin. Pag ikaw'y nagsasanla sa sanlaan, ang ipantutubos mo ay salapi. Sapagkat nung ikaw ay nagsanla, ang kapalit nun ay salapi. Meron ba nagsanla na kwintas tapos ang ibinayad sa kanya kwintas din? Tignan po natin. Sino po dito nagsasanla? Mabubuko na. Sino? Walang nagsasanla. Ako, naranasan kong magsanla. Lalo yung nilalang na yun, yung nakapula. Magaling magsanla yan. Veteranang magsanla yan. Sapagkat akong nauutosan magsanla. Kaya naubos ang lahat ng mga sinasanla. Hindi na namin natubos. Pero nung sinanla ko ang isang magandang hikaw, magandang bracelet, magandang kwintas, ang ibinigay sa akin pera. Pero nung tayo ay tinubos ng Panginoon, ang isinanla natin ay kaluluwa natin. Pero ang pinatubos ng Panginoon ay walang iba kundi ang dugo niya, mga kapatid. Tapos pinabaliwala lang natin yung kamatayan ng Panginoon. Di ba napakawalang utang na loob natin sa Diyos? Pero hindi tayo hinihingi ng utang na loob ng Panginoon. Ang kailangan niya ay pananampalataya natin. Ayaw niyang mabigatan tayo, mga kapatid. Bakit natin pinabibigatan ng ating sarili? Bakit tayo lumalayo sa Diyos? Samantalang ang Diyos ang lumalapit sa atin. Siya na yung nagbibigay ng kapatawaran. Tayo pa yung gumagawa ng katutak na kasalanan. Siya na yung nagnanais na magpakilala sa atin. Pero bakit hindi natin siya kinikilala? There are more. More. Marami pa tayong hindi nakikita sa Biblia sapagkat letra lang ang binabasa natin. Kaya tayo tinatamad eh. Wala nagbasa ng Biblia kung ang kanyang paningin ay nakapako sa liwanag, hindi sa letra. Aantukin ka sa letra. Matatakot ka sa letra. Pero ang Espiritu ng Diyos ay nagpapalaya. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan, which is the light. The light of the gospel. And so therefore, it's time that you will decline yourself, that you will separate yourself, that you will exclude yourself in immersing in the Word of God. Then you're slowly killing your soul. And you are a contestant walking in the catwalk of hell. Nagpaparada ka sa daan ng impyerno na akala mo papuntang langit. No, mga kapatid. No. Think about this. The road to heaven is ugly. But there is certainty at the end of it. The road to hell is very welcoming. Very welcoming. Aanyayahan ka ng impyerno. Sapagkat yun ang trabaho niya. Ang impyerno ay nag-aanyaya. Ang langit ay sumasala ng dadaan. Kaya mahirap. Kung ang mensaheng ito ay para sa iyo, then let it be. Kung inaakala mo na ikaw ay hindi paligtas, lumapit ka, tumanggap ka, anyayahan mo ang Panginoon sa puso. Kung ikaw ay ligtas na, magpatuloy kang ligtas. Hindi ko sinasabing mawawala ang kaligtasan mo. Sapagkat ang kaligtasan ay naghihintay. Hindi po yan. Nandyan lang yan. Ang kaligtasan ay nag-aanyaya. The Lord is knocking at the door of our heart. And to anyone who will open the door, the same that God will enter, and the host that open the door with God, they together will dine.
Yung magkasalo silang kakain. Ano ibig sabihin ng magkasalong kakain? Inimbitahan mo, pinapasok mo, inalayan mo ng pagkain, tinanggap ng Diyos. And the Lord is speaking to the Christians in Revelation 3:20. Kristiyano po ang kinakausap niya, knocking at the door of the Christian. So maraming Christian, hindi totoo. Hindi totoo. Kahit na sinabi pang Christian ka, sapagkat ang totoong Christian nakikita sa bunga. Hindi sa prayer lang. Hindi sa tithes offerings lang. Hindi sa praise and worship. Hindi sa activities. No. The fruit of the Holy Spirit is the manifestation that you are indeed saved and you accepted Jesus Christ. By their fruit, you shall know them. Hindi mo may pagkakaila yun. Kahit napakasipag pang pastor mo. At ito ang panghuli, mga kapatid, mag-alas 12 na po. Kakain po tayo pagkatapos nito. Ako yung namamanhik sa inyo, mga kapatid. Katulad ng aking nakagawian, maaga po akong gumigising. Kahit gusto ko pang matulog. Kailangan kong kausapin si Lord. Hindi ako yung nananalangin na umiiyak, yung inuuntog ang ulo. Hindi. Simple lang po ako. Uupo lang po ako. Kakanta ako, mananahimik ako. Mananalangin ako sa puso, mananalangin ako sa isip. At minsan, verbal. Mas alam ko may nakikinig sa akin. Alam ko may katabi ako, alam ko may kaharap ako, alam ko may Diyos na gagawa sa mga panalangin na nakaayon sa Kanya, tutugunin to ng Panginoon. At kahit na tinatamad akong bumangon, kailangan ko pong gawin. Hindi para sa akin lang. Hindi para sa akin lang. Nai-imagine ko si Lord na nananalangin sa Gethsemane, na gumugulong siya sa lupa, at tumatagway na nananangin sa sobrang kapaitan ng kanyang puso. Kasi kukunti na lang ang panahon na lalabi sa kanya. He needs to finish the mission only by 3 years. 3 years. Mga kapatid, ang tagal ko ng pastor. Mabuti pa ako kay Lord eh. Ilang taon lang siya, 30 taon lang siyang nabuhay. Ako 63 na po ako, buhay pa rin. Pero yung 63 na yan, ilang taon lang ang naigugol ko sa panalangin. Kung noon pa man, natuto na sana akong manalangin, mas nakita ko ang mukha ng Diyos. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil hindi naging huli ang lahat. 1985, nang tanggapin ko ang Panginoon. 1986, nang ipinamuhay ko si Lord. Mahirap, bumabagsak pa rin ako sa kasalanan. Nag-iisip pa rin ako ng masama sa aking kapwa, lalong-lalo kapag hindi ako nababayaran sa inutang sa akin. Pero kapag naiisip ko, Lord, nag-iisip ako ng masama sa mga nangutang sa akin, hindi nagbayad. Samantalang ako, laki-laki ng utang ko sa'yo, hindi mo naman ako sinisingil. Ang sama ako naman. Kaya ano gagawin ko? Kalimutan na lang. Kaya mapalad yung mga may utang sa akin, kinakalimutan ko na. Dito sa lupa, hanapin ko kayo sa langit. Ising ko, hindi ka nagbayad! Kung meron kayong mga sama ng loob, kalimutan nyo na. Kung meron kayong galit, kalimutan nyo na. Konti na lang ang panahon. Bibigyan nyo ba ng pagkakataon na malayo kayo sa Diyos nang dahil lang sa galit? Well, sabi, Pastor, tao lang kami, nagagalit kami. Okay, sige, granting. Tao ka, nagagalit ka. Pero sabi ng Biblia, huwag mong hayaan na ang araw lumubog sa iyong galit. Ano ibig sabihin? Ang araw, ang araw kapag lumubog, ganun ba agad? Paano lumubog ang araw? Di ba? Mula sa silangan sa lumulubog. Sa kanluran, di ba? Ang kanluran, pag-ikot doon, ilang oras ang nangyari? Ilan ang oras ang ginugol? 12 oras, di ba? Sa galit mo, sobra-sobra na sa 12 hours, nandyan pa rin. Mabuti pa yung araw, lumubog, yung galit mo, lagi nakalutang. Lagi nakasikat. Kaya kapag nakita mo yung mukha, tamaan ka sana ng kidlat. Di ba? Laging sunrise ang galit. Laging sunrise ang himutok. Wala bang sunset?
Minsan ginagamit ng Biblia ang napakasimpleng ilustrasyon para sukatin kung gaano kakitid ang utak mo para hindi maunawaan, nakita mo ang araw. Sumusunod yan sa itinatakda ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, sikat ka ng alas 6, lubog ka ng alas 5, walang magagawa ang araw. Sabi niya, teka muna, ang sarap ng may araw eh. Pwede bang dito muna ako sa gitna? Nakikiusap ba ang araw sa Diyos? Hindi, kailangan niyang sumunod. Tingnan niyo si Joshua. Nanalangin sa Panginoon, sabi niya, huwag mong palubugin ang araw. Sinunod ng Panginoon. Bakit? For preservation of the lives of Israel. Not for whims and caprice. Iyon ay nakataya ang buhay. Tingnan niyo mga tumutugos doon sa itinugis ng kalaban ni Prophet Deborah. Di ba nakaano sila, nakakaruwahe? Anong ginawa ng Panginoon? Dumaan sila sa mga malalambot na lugar at yung gulo ng kanilang karuwahe nabalaho, inabot sila ng mga humahabol. Napatay sila. At yung tumakas, napatay ng isang babae, tinusok sa noo ng peg. Why? Hindi mo kayang ipaliwanag sa puntong legal ng batas. Pero sa punto ng karunungan ng Panginoon, yung hindi kayang abutin ng isip mo, gagawin ng Panginoon. There is nothing impossible to God. My question now is, are you in Christ? Are you covered by the blood of Christ? Kayo lang ang makakasagot niyan, mga kapatid. At hindi biro ang pananampalataya. Hindi biro ang langit at lalong hindi biro ang impyerno. Pero meron kang kalayaan na pumili. Sa inyo ka na po ipinagkakatiwala ang matalinong pagpili kung saan niyo po nais. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pong latay tumayo.